pagkwento sa mismong naroroon at isa ho sa malaki ang kinalaman doon sa pagsusulong ng impeachment kay Vice President Sara Duterte sa oras nating 8:09. Kinatawan po ng Akbayan Party List, Representative Mother Persis Sendanya. At siyempre, member ho siya ng House Justice Committee. Kong Percy, magandang umaga po. Si Ricky Rosales, live na tayo sa DZXL. Magandang umaga po, Sir Ricky, at magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig dito sa DZXL. Alright, dahil po ito straight to the point, bago tayo magpaliwanag, straight na natin yung tanong sa inyo. No? Kasi it seems to me, kung kayo ba'y ganun din ang inyong pananaw na mukhang malakas ang kabig na may probable cause, at least dito ho sa unang tinalakay ninyong ground for impeachment, kayo ho, sa inyong sariling assessment, no? Pananaw ninyo, bilang nandoon kayo, nagtatanong kayo, meron bang probable cause kayo nakita? At kung meron, anong mga particular part, COA rin ba or whatever? Kong Percy, please. Ayan, so yung probable cause po, kinakailangan ma-appreciate ng ating mga kababayan. Parang siguro yung pinakasimpleng translation yan ay yung makatwirang dahilan, no? Para magpatuloy yung pag-file ng kaso o yung paglitis sa kaso ni VP Sara Duterte. At batay po dun sa mga narinig, nakita at nabasa natin, malinaw na malinaw po na mayroong makatwirang dahilan talaga para ipagpatuloy itong paglilitis sa Senado at itawid bilang articles of impeachment. Halimbawa, pangunahin yung sa usapin ng confidential funds, nakita naman natin, no? Huwag na tayo lumayo, doon muna tayo sa documentary evidence, malinaw na malinaw sa sinabi ng ruling ng COA na talaga may disallowance at may paglabag ang Vice Presidente doon sa mga guidelines ng COA pagdating sa paggastos ng confidential funds. Sa dulo nga, kung ating pong babasahin yung desisyon at kung titingnan po natin yung sinasabi ng disallowance din ng COA, malinaw. Hindi natin makita kung saan, ang nakikita po natin ay hindi dinala ang pera sa dapat itong kahinatnan. Kung saan po ito dinala, dapat yan ang ipaliwanag ng Vice President. Kasi apparently, hindi ito para doon sa dapat lalaanan o pinagugulan ng confidential funds. So talaga po na nakita natin na mayroong pang-aabuso sa kapangyarihan at mayroong betrayal of public trust kasi pinagkatiwala sa Vice Presidenta yung resources na to pero nilustay lamang nila. Hindi lamang sabi ni Ginoong Madriaga, hindi in 11 days but in 24 hours. So tapos pangalawa po, itong usapin kay Ramil Madriaga, doon sa kaso na final ni Vice President Sara Duterte laban kay Ginoong Madriaga, sinasabi niya hindi sila magkakilala. Kahit po, tanggalin na natin yung ibang detalye ng testimony at ibang detalye ng affidavit. Sa dulo, pinapakita na hindi nagsasabi ng totoo si VP Sara Duterte, magkakilala sila ni Ramil Madriaga. In fact, ang tawag nga niya, kanyang nickname para dito ay si Sir Ram. Yes. So, nagsisinungaling po ang Vice Presidente. So, dito pa lamang malinaw na, no? So, unang count pa lamang dito usapin ng confidential funds, talagang mayroong probable cause. May makatwirang dahilan para ipagpatuloy ang paglilitis ng kasong ito. Kong Percy, so may ugnayan yung COA decision, COA report din na inihayag sa inyo at saka yung statement no ni Madriaga, particular din yung supplemental affidavit na binasa niya, ano? Totoo po, magkaugnay po yung dalawa na yan. Bahagi siya ng isang buong pakete ng mga ebidensya na kinakailangang makita at mapanood po ng ating mga kababayan. So hindi lamang ito basta yung testimonya ni Ramil Madriaga, kundi nandyan pa rin yung findings ng COA at kahit yung sinasabing findings ng NBI kung saan nakita na parang ilang kamay lamang ang sumulat noong mga resibo na tumatanggap ng confidential funds. So ito po ay pagpapakita na talagang may pag-aabuso sa kapangyarihan, may pagnanakaw sa kaban ng bayan pagdating po dito sa usapin ng confidential funds. In fact, halos, kung titignan po natin yung total, almost 500 million yung kinakailangang ibalik ni VP Sara Duterte sa kaban ng bayan dahil nga dito sa ginawa nila sa confidential funds. Pinasosoli yung perang ito sa ating kaban ng bayan. Sa April 22, Kong Percy, isa sa tatalakay naman na ground, yung ill-gotten wealth ng Vice Presidente. How will you see this connected to this first one? Kasi 'di ba kailangan maintindihan din ng ating mga kababayan, 'di ba? Correct me if I'm wrong, Kong Percy, na ang pagdetermine ng probable cause ay sa kabuuan. 'Di ba? Hindi naman sa isang ground lamang. So paano kaya nakikita ninyo connect nito by April 22 doon naman sa ill-gotten wealth? Totoo po Sir Ricky, no? Ang pag-determine ng probable cause ay hindi per ground doon sa final impeachment complaint, kundi sa
kabuuan. Pero sa dulo, kahit isa o dalawa lamang sa ground yung makitaan ng probable cause, tuloy pa rin yan na magiging articles of Oh, impeachment, Sir Ricky. okay. So, meron pong nawalang pera. No? So far, nakita natin at least 500 million yung nawalang pera mula sa kaban ng bayan. Maganda pong malaman natin, ito ba ay may kinalaman doon sa paglobo din ng assets ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa. Kaya nga po, sa darating na April 22, pag-uusapan natin, hindi lamang yung bank accounts, kundi pati usapin ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Kaya po, si Ombudsman ay inaasahan natin darating para isumite ang SALN ng VP. Ganon din po, nag-motion tayo para isabpina ang AMLAC para po magbigay ng report sa mga suspicious or covert transactions na kanilang na-flag. Meron ba dito patungkol sa Vice Presidente Sara Duterte at sa kanyang asawang si Mans Carpio? Kasi kung wala naman, di sabihin din ng AMLAC na wala. Pero kung meron, mahalagang malaman po ito ng ating mga kababayan. Doon sa Binadutches Tecum, Kong Percy, ano ba ito? Mauna yung mga documents, no? Kumbaga, before ng pagharap ninyo sa 22, nasa inyo na yung mga documents before makausap ninyo, matanong yung mga taga-AMLAC tsaka ombudsman, ano? Dahil po may subpoena na, sana po sa lalong madaling panahon maisumite na nila. Halimbawa po doon sa aking motion Oo. na magsumite ng dokumento ang AMLAC, sabi natin ay kung maaari bago yung April 22 na hearing. Nang sa ganun, ay mapag-aralan natin ang mga dokumento bago sila humarap para sa kanilang testimonya. Oo. Sa 22 ba, inaasahan na rin nating, kasi parang isa-isa lang, no? Pero parang nakatakda rin yung threats, yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo First Lady on the 22nd, or hindi na masasama yon? Batay po doon sa aking initial na nalaman, mukhang that would be for the succeeding hearing pa, perhaps sa 29. Pero tingin ko po, kung sakali may pagbabago sa desisyon ng leadership, kung makita nila na may sapat na oras para dito, I'm sure that the public will be informed. Kasi sa nakikita ko, Kong Percy, doon naman maiuugnay yung sabi ko mga ibang revelations or pagbubunyag ni Madriaga sa ibang mga bagay, di ba? Parang like yung sinasabi niyang mga pagbabanta sa buhay. I don't know. Tama ba yung ganung impression? Kasi kailangan din tingnan natin yung connect nito. Kasi yung mga revelations, Kong Percy, wala namang kaugnayan dun sa unang tinalakay yung ground paghanap nyo ng probable cause sa confidential fund, di ba? Maaari pong may ganoong koneksyon, pero sa dulo yung gusto natin establish talaga ay yung relationship ni VP Sara at ni Ramil Madriaga. Kasi nga po, at the onset talaga, grabe yung pag-deny ni VP Sara na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Pero nakita nga po natin doon pa lang sa video, doon sa campaign sortie, doon sa kanilang mga exchanges, talaga naman na sila ay magkakilala at may nickname pa siya para kay Ramil Madriaga. Opo. O sige. So, doon... Sir Ricky, Go ahead. babalik po ang NBI pagdating po ng pag pinag-usapan na po yung grounds noong grave threats. No? Kasi di po ba naimbestiga ang NBI dito sa grave threats ng Vice Presidente, sa Pangulo, sa First Lady at sa dating Speaker of the House. So yan po ay inaasahan din natin na makita natin ano yung naging outcome ng investigation ng NBI dito sa grave threats ng Vice Presidente. Tama. Bukod ho ba rito, so sabi ko nga, all eyes tayo dun sa accountability issue, Kong Percy, pero ang daming revelations eh. Kayo ba personally, anong pinick up nyo doon na although wala nga sa poder pa natin ngayon yung pagdetermine ng kanyang credibility there kasi para nag-a-assess pa lang tayo nung mga sa grounds for impeachment, pero may nakita na ba kayo doon na parang matibay na tatayo ito? Parang hindi ito nagsisinungaling si Madriaga rito kasi bukod sa, number one, di ba, Kong Percy, nag-waive siya ng kanyang bank secrecy, so makikita natin yung money flow. Pero yung iba, yung ibang mga pinakawalan niya doon sa kanyang binasa, nakikita niyo yung daming accusation doon? Well, tayo po, laser focus tayo dun sa grounds for impeachment. Alam ko po, maraming nabanggit si Ginoong Madriaga, marami siya mga revelations. Pero sa dulo, ang kinakailangan pong tutukan natin, at least in this course of the process at itong bahaging ito ng proseso, ay ano yung nare-reinforce yung ating mga nilagay na sinuportahang impeachment complaint, particular po sa paggastos ng confidential funds. Kung makita po natin, halimbawa, ako ang tinutukan ko talaga ay kung sino at kanino dumaan yung pera. Kahit po yung circumstances ng pagpunta nila ng Department of Education Central Office, yung pagkuha ng pera
sino yung mga involved na mga characters dito at papaano yung naging exchange ng pera at paano yung naging paghahati nito. Napakalaking bagay po nun para talagang i-bolster yung ating pong ebidensya pagdating dito sa usapin ng confidential funds. So marami pong nabanggit pero kung kahit doon lang po tayo tumutok sa confidential funds, talaga nakita natin matindi talaga ang probable cause na mula dito sa testimonya ni Ginoong Madriaga. May hihiling ba ulit na umattend siya sa susunod na hearing, si Ramil Madriaga? Ang understanding ko po ay medyo mahaba pa yung pila namin na gusto magtanong kay Ginoong Madriaga at tingnan po natin kung hihilingin po muli ito ng leadership ng Committee on Justice at kung ito po ay i-grant sa atin ng korte. Oo, kasi may oras siya di ba? Hanggang alas 4 lang siya ng hapon pwedeng umano Alright, final na Kong Percy kasi sabi ko importante rin ito. Anong feeling ninyo sa handling ng House Committee on Justice, particular ni Representative Luis Tro? Nakita naman po natin mula doon sa simula nitong pagdinig ni Chairperson Beatrix Luistro dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara, talagang sinunod niya yung rules of impeachment ng House, ang Constitution, at kahit yung naging desisyon ng Supreme Court. So very thoughtful yung kanyang proseso. Nakita po natin na yung iba ang tingin parang ang bagal. Parang ang bagal. Pero yun po ay dahil talagang we are upholding the rule of law at saka po yung paggalang sa due process. In fact, bawat pagkakataon, binigyan ng opportunity si VP Sara Duterte para sumagot every step of the way. No? Yung due process po kasi kung matatandaan ng mga kababayan natin, pinagkait yan sa libo-libong mga biktima ng tokhang. Hindi binigyan ng pagkakataon na mag-appear in court at sumagot. Ito po, every step of the way, binibigyan siya ng pagkakataon na sumagot, i-refute ang evidence, mag-deny. Ang nakalulungkot lamang po, para tayo nag-spirit of the glass. No? Tuwing tawagin si VP Sara Duterte para i-refute ang evidence, ay wala po siya doon. Wala siya doon para sagutin ito. Pero, pagdating naman po sa media, sumasagot siya. Pero hindi niya sinasagot yung mahalagang issue. Ang sinasagot lamang niya ay yung mga maliliit at marginal issues. So hanggang ngayon po, ang taong bayan, naghihintay ng sagot ni VP Sara Duterte. Kaya siguro itong latest survey, nakita natin, gusto ng mga kababayan natin magpatuloy yung impeachment complaint. Yes. Ako tingin ko, dahil hanggang ngayon kasi, hindi pa rin sumasagot si VP Sara Duterte. Para tayo nag-spirit of the glass, hindi pa rin ginagalaw ang baso. Agree ako dyan. Ako, Kong Percy, kami magbabantay. Good luck as always po sa inyo at sana makausap pa namin kayo sa mga susunod pahong araw para ito ay ating mabigyan ng saysay, Kong Percy. Thank you po. Good morning! Thank you, Kong. Maraming salamat po, Sir Ricky. Thank you. Si Representative Percy Sandanya, siya po ay representative ng Akbayan Party List.